Shalom ho sa inyong lahat. Isa pong mapagpalang Pasko ang aking bati sa inyo. Sa araw pong ito na ginugunita natin ang pagkakapanganakan ng Word Made Flesh. Hindi po yung ating programa, kundi yung Word Made Flesh mismo, si Jesus ho. Ibig sabihin ho, ang salita ng Diyos na naging laman. Yun ho ang ating pinagdiriwang sa araw ng Pasko. Kaya ho, itong ating palatuntunan ito ay napaka makahulugan at napaka mapagpala at mahalaga. Ang aking pong ninanais ay na sana'y dinarating kayo ng ating programang ito sa isang magandang kalagayan at katatayuan. Ano man po yung inyong kalalagay at katatayuan ngayon, isa pong magiging pagpapala itong ating programang Word Made Flesh. Sana po nandiyan na po yung inyong panulat at susulatan at sana natipon nyo na yun yung mga kasambahay, mga kaibigan sa ating paligid po ng ating Biblia sa harapan po ng ating mga telebisyon. Binabati ko pong lahat kayo, lalo na yung may mga kapansanan at parang hindi makapagdiwang ng Pasko. Tandaan ho natin, ang pagdiriwang ho ng Pasko hindi lang panlabas. At yun din yung mga kaparian na nanonood nito at yung mga seminarista, mga religyoso, mga katikista, mga nagpapahayag ng magandang balita. Sana ho'y maging kapulutan ninyo ng magagamit ninyo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos itong ating programang ito. Kaya po, isa hong masaganang-masagana at talagang pinagpalang shalom ang aking bati, kapayapaan na handog ni Jesus. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ang sugong dumarating upang ihayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sayon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila na itong si Yahweh sa Sayon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na si Yahweh ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ni Yahweh na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang una pong pagbabasang narinig natin mula kay Propeta Isaías. Siya ho yung ating propeta ng Adbyento, hindi ho ba? Hanggang ho sa tuluyang pagdating ng Panginoon sa araw po ng Paskong ito. Ito pong unang pagbasa natin, sinasabi niya dito, kay ganda ng mga paa, doon sa bundok, ng mga nagdala ng magandang balita. Yung nagpapahayag ng kapayapaan, nagdadala ng ebanghelyo, at nagpapahayag ng kaligtasan. Ito ho yung pinagdiriwang natin, yun yung kaligtasang nahahayag sa atin sa araw na ito. Sa bandang dulo po nitong ating pagbasa sa verse 9, sabi niya, talaga magsiawit kayo, kayong mga guho ng Jerusalem, sapagkat ang Panginoon ay nagpapalakas sa kanyang bayan at talagang nagtumutubos sa Jerusalem. Nagpapalakas sa kanyang bayan. Yun yung translation ko po ng The Lord comforts His people. Pagka narinig niyo yung salitang comfort, hindi ko alam kung anong dumarating sa inyong mga kaisipan. Siguro ho, konsuelo, konsolasyon, ganyan, pagpapahupa ng loob o something. Pero comfort ho, the very word comfort, ibig sabihin nun, make calm with, tapos fortis, puerte. Ibig sabihin, fortitude, lakas. Nagpapalakas ho, yun ang ibig sabihin ng to comfort, palakasin ang kalooban. Siya ho, ang Diyos ho, ang ating Panginoon, nagpapalakas ang ating kalooban. Bakit? Siya kasi ang magliligtas sa atin, ang tutubos sa atin, redeems Jerusalem. Yung ho, redeem, ibig sabihin ng redeem, re, back, emere, to buy back. Tubusin ho. Yun ang eksaktong translation nito sa Tagalog. Si Jesus ho, ang ating manunubos, hindi ba? Tinutubos niya tayo. Ano bang ibig sabihin ng pagtubos? Pagka meron kang sinanla, tutubusin mo. Pagka nagpatahi ka ng pantalon, tutubusin mo. Ibig sabihin nun, dapat para makuha mo yung sinanla mo o yung pantalon pinatahi mo, dapat babayad ka muna. Yung ransom ba? Ganyan. Anyway, yun ho yung ibig sabihin na si Jesus ang ating manunubos. Talaga hong pinagbayaran niya ang ating mga kasalanan at hindi ho simpleng salapi ang pinambayad niya, ginto o pilag. Hindi ho. Sabi nga ni San Pedro, sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, sasabihin niya doon, tandaan nyo, kayo'y tinubos
Ibig sabihin, talagang hinango. Mula sa inyong pamumuhay na walang kapararakang pinamana sa inyo ng inyong mga ninuno, hindi sa pamamagitan ng mga ginto't pilak na lumilipas, kundi sa pamamagitan ng kamahal-mahalang dugo ng walang bait, walang dungis na kordero ng Diyos. Yun ho ang pinambayad sa atin ni Jesus, yung kanyang buhay. Dugo ho, ibig sabihin buhay. Yun ho ang kanyang pinambayad sa atin. Kung kaya nga sa dulo nitong pagbasa, sabi niya, all the ends of the earth will behold the salvation of our God. Ang lahat ng dulo-dulo ng mga lupa, sa kalupaan, ay talagang mamamasdan ang pagliligtas ng ating Diyos. Salvation of our God. Brothers and sisters, salvation of our God, Yahweh saves. Yun ang ibig sabihin ng Jesus, Yehoshua. Si Yahweh ay nagliligtas. At yun ang kaligtasan yun, kitang-kita ho yun ngayon. Bakit? Naging laman yung kaligtasan yun ng ating Panginoong Jesucristo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, Siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at Siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ito pong ikalawang pagbasang narinig natin ay mula dito sa umpisang-umpisa ng sulat sa mga Hebreo. This is a very curious writing. Ito pong sulat na ito, hindi ho natin alam kung sino may akda nito. Ang pinupunto po dito, pinipresenta si Jesus, nilalarawan si Jesus bilang dakilang pari natin. Na talagang hindi lang nag-alay ng sakripisyo sa Diyos, kundi inialay ang kanyang sakripisyo, ang kanyang sarili bilang sakripisyo sa Diyos para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Narinig ko natin sa unang pagbasa, binayaran ho ni Jesus ang ating pagkakasala, tinubos niya tayo, hindi sa pamamagitan ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ano po? Siya po yung dakilang pari na nag-aalay ng kanyang sarili para sa ating katubusan. Yun ho ang nagaganap sa bawat misa na ating pinagdiriwang. Si Jesus ho, ang pari, inaalay ang kanyang sarili sa anyo ng tinapay at alak para tubusin ho tayo sa mga pagkakasala. You know? Tignan nyo, itong pagbasa po natin ito, umpisa nga ito ng letter to the Hebrews, ang sabi niya, nung una, no, nagsalita ang Diyos, sabi niya ganyan, sa iba't ibang pamamaraan sa pamamagitan ng ating mga ninuno, sa pamamagitan ng mga propeta. E di nung unang panahon, tapos sa ating mga ninuno, sa pamamagitan ng mga propeta. Tapos sabi niya ganyan, ngunit ngayon, itong mga huling mga araw na ito, nagsalita siya sa atin, hindi na sa pamamagitan ng mga, how do you say, kung sino-sinong propeta, hindi. Kundi nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak na mismo. Sabi niya ganyan. Dito sa kapanahunan natin ito. Brothers and sisters, tingnan nyo, ito hong katotohanan ito ang ating ginugunita ngayon sa araw ng Paskong ito. Kasi si Jesus ang anak ng Diyos na nagsasalita sa atin. Hindi na gumagamit ngayon ang Diyos sa mga tagapagsalita niya, katulad ng mga unang panahon, sina Elias, Jeremias, ganyan, kung sino-sino pang mga propeta doon. Hindi ang Diyos mismo ang nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak mismo. Kaya yung pagpapahayag ni Jesus sa atin, sukdulan na yung
yun na ho ang kaganapan ng paghahayag ng Diyos. You cannot have a fuller revelation of God than with Jesus Christ. Kasi ang Diyos na dito mismo ang nagsasalita sa atin. Of course, that requires faith. At yun ho ang ating dinadala sa pagdiriwang na ito ng Kapaskuhan. Puspos tayo ng napalataya doon sa katotohanan iyon na ang Diyos ay nagsasalita ngayon sa atin sa pamamagitan ng Kanya mismong anak na sinisilang para sa ating kaligtasan. Brothers and sisters, tingnan nyo, yung sinasabi dito ng ating kasulatan, sabi niya, itong anak na ito, siya ang naging sanhi ng pagkakalalang ng buong sangkalulasang nilikha. All the universe was created through Him. Yun din ho ang sasabihin sa atin ni San Juan mamaya sa pagbasa. Talaga namang ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya. Tapos hindi lang yun. Siya ho ang talagang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya talaga ang pinaka makikita nating bakas, yung imprint of His being. At hindi lang ho, siya ho yung nagsusustento, sa kanya ho nakasalalay ang lahat ng bagay, nakasalalay sa kanyang makapangyarihang salita. Friends, sisters, ito ho yung ating pinagdiriwang, itong salitang ito na naging laman. This word made flesh. Ang ganda-ganda ho na yung ating mismong palatuntunan, yun ang pinakatitulo, word made flesh. Ito ho yung salita ng Diyos na talaga namang katuparan ng kanyang mga pangako na ngayon ay nagiging laman para sa atin sa Kapaskuhan ito. Sana ho talagang makikinggan natin itong anak na ito. Tulad ho na nakinig ang Israel noon sa mga propeta, ngayon ho nakikinig tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita'y Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang likha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nanganganlang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. At nanalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging laman ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Nagpatutuo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ay ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na, bago pa ako pinanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat binigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng anak, ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na ng lubos na minamahal ng Ama. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin Panginoon Jesucristo.
Francis, karangalan ko pong ipahayag sa inyo itong ganda at napakahalagang pambungad ni San Juan sa kanyang ebanghelyo. Ito po yung prologue, the first 18 verses of St. John's Gospel. Tingnan nyo, ito ho ang binabasang ebanghelyo sa araw ng Pasko. Bakit? Kasi ho, talaga namang bagamat walang infancy narratives itong sa ebanghelyo ni San Juan. Infancy narrative ho yung narrative, ibig sabihin yung pagsasalaysay tungkol sa kapanganak at kamusmusan ni Jesus. Wala ho yun kay San Juan, na kay San Mateo yun, tsaka kay San Lucas. Pero bagamat ganun ang kalagayan, walang infancy narrative si Juan, meron ho siyang mas matayog na pinapakita sa atin. Na yung palang isinilang na yun sa Belen na tinutukoy ni Mateo at ni Lucas, ay talagang nagsimula noong pang pasimula. In the beginning was the Word. Yun hong salita ng Diyos na yun, na nandun na nung umpisa pa. Napakamakapangyarihan dahil kasama siya ng Diyos at siya ngay Diyos, na ang lahat ng mga bagay nilikha sa pamamagitan niya. Yun hong salita ng Diyos na yun. Pagdating ng panahon, sa verse 14 ho, nitong ating pagbasa, siya'y magiging laman, and the Word was made flesh. At makikipanayam sa atin, maninirahan para sa piling natin. Francis, ang ganda hong pag-isip-isipan nitong pangyayaring ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ni San Juan dito? Tingnan nyo, si San Juan ho, parang ang pagpapakilala sa kanya, kung si Mateo ho ay isang tao, yun ang simbolo ni Mateo, isang tao. Si San Marcos naman, isang leon, kasi ang umpisa ng kanyang ebanghelyo ay nandun sa disyerto. Nga pala ho, si Mateo, yung talaang kanan ni Jesus ang umpisa niya yung pagiging tao ng anak ng Diyos. Tapos ho, si Marcos nga, isang leon, nasa disyerto yung umpisa, si Juan, nandun nangangaral sa disyerto. Kung si Lucas naman ay isang, ang simbolo sa kanya, yung baka. Yung bakang iaalay bilang sakripisyo ng Diyos. Kasi yung pambungad ni San Lucas, si Zacarias, isang pariho, nandun siya sa templo. Nag-aalay ng sakripisyo ng insenso. Kaya yung ox ho is a sign of a victim to be offered to God in sacrifice. No? Ito naman ho si San Juan, isa ho siyang agila, an eagle. Bakit? Kasi ang layo-layo niya, ang taas-taas ng lipad niya. Hindi lang yun. Ang talas-talas ng kanyang paningin. Hindi ho ba yung agila, sinasabi nila, no? Ang taas-taas ng lipad, pero nakikita yung sisiw doon. No? Dadagitin nila ganyan. Anyway, itong si San Juan talaga, ang tayong-tayo ng kanyang pagsusulat ho, yung kanyang pananaw. Tingnan nyo, dinala niya tayo doon sa pasimula, sa piling ng Diyos. Hindi ho sa lupa, doon ho nagsimula sa langit. Anyway, alam ho natin na itong sanggol na sinisilang at ginugunita natin ang pagsilang niya doon sa Belen, ay talagang hindi tao lamang. Siya'y Diyos talaga. In the beginning was the Word was in the dynamic relationship with God, and the Word was God, And the Word became flesh. Francis, napakahalagang maintindihan itong and the Word became flesh. Natitulo ho ng ating programa, kung tutuusin. Yun hong word na yun, napaka makapangyarihan. Diyos ho siya. Talagang lahat ay nilalang sa pamamagitan niya at walang anumang nalalang kundi sa pamamagitan niya. Paulit-ulit yung sinabi sa atin sa verse 3. The point is, pagdating mo ng panahon, itong salita na ito ay magiging laman. Alam niyo, dito sa translation na binabasa ko kanina, ang sabi niya ay naging tao. Mali. Naging laman. Ano ho ba ang ibig sabihin ng laman? Sa Biblia ho, laman, pinapahiwatig ho nun, karupukan, kababaan, kawalan. Kung tutuusin ho, talagang kung doon sa umpisa ng Ebanghelyo ni Juan na binasa natin, napakadakila ng salita. Sa verse 14 ho, naging tao siya, nabaliwala. Tragedy ho yun. Kung tutusin, talagang gano'n nangyari, di ba? At tanong nyo kay Lucas, kakatuko ng pintuan itong mag-aasawang ito, si Maria at si Jose, hindi sila patutuloyin. Yun hong ginugunita natin sa ating kinagawiang panuluyan, sa ibang mga parokya ho, may ganoon, kumakatok yung kumakatawang kay Maria at kay Jose, pagbubuksan sila upang sarhan lang yung pintuan. Bakit? Wala kasing lugar sa kanila sa bahay panuluyan. Hanggang sa wakas, dadating sila sa simbahan, kakatok doon, pagbubuksan sila, at papasok sila, kasama na ho yung buong bayan upang magdiwang ng misa. Yun ho yung panuluyan at sinasagawa natin dito. Na talagang nagsasadula nung nangyari sa Ebanghelyo. Tingnan nyo, napakadakila ng Diyos, pero nung dumating siya sa kanyang sanlilikha,
Papasok siya by the back door. Walang lugar para sa kanya. At isisilang ho si Jesus sa isang sabsaban. Ewan ko kung saan kayo pinanganak, Siguro siguro sa ospital, o kaya sa bahay, iba siguro sa taxi, ganyan, gumapos ka agad sa ospital. By the way, that's not a joke, okay? They tell me, in Bangkok, for example, yung mga taxi drivers dapat matuto ng midwifery, magpaanak. Bakit? Napakasama ho ng kanilang traffic doon, maraming pinapanganak sa taxi, Anyway, wherever we were born, brothers and sisters, wala ho sa ating pinanganak sa isang sabsaban. Si Jesus lang ho. Talagang nagpakababa ng ganon. Brothers and sisters, by the way, sabsaban ho, manger sa English. Ano ibig sabihin ng sabsaban? Doon ho kumakain yung mga tupa, yung mga baka, yung mga toro, something like that, no? Labangan, yung manger. Manger ho, in French, in Italian, means to eat. Bakit ho kaya ganon? Nakahimlay si Jesus sa isang sabsaban. Kasi balang araw sasabihin niya, I am the bread of life. You eats my flesh and drinks my blood will have life everlasting. Parang makikita niyo na kagad yun dito. Anyway, brothers and sisters, naging laman si Jesus. Ang salita ay naging laman. Ibig sabihin talaga nagpakababa. Nakisalamuha sa atin, talagang naglakad sa ating lupain ito. Talagang nakitungo sa mga tao, lalo na po yung mga binabali, wala ng lipunan, yung mga abang-aba, yung mga makasalanan, yung talagang hindi katanggap-tanggap. Yun ho kinasalamuhan ni Jesus. Nakiisa ho tayo, talaga siya sa ating istorya. And that's very beautiful. Let's always remember that. Na sa pamamagitan ng kapanganakan ni Jesus, talaga namang kasangkot na siya sa ating kasaysayan. Hindi na siya iba sa atin. Kaya nga naintindihan niya tayo. Sabi nga doon sa letter to the Hebrews, chapter 4, verse 16, ang sabi doon, halik kayo't lumapit tayo sa trono ng biyaya. Dahil ang ating pari, sabi niya ganyan, ay hindi na iba sa atin. Nakauunawa siya sa atin, sabi niya ganyan. Sinubok siya sa iba't ibang pamamaraan. Tulad natin, hindi nga lang siya nagkasala. Brothers and sisters, kung kaya bumbu ang ating pananampalataya dito sa salitang ito na naging laman. Yun ho yun Hindi ho tao, laman. Kasi kababaan ang pinapahiwatig nun. And so, brothers and sisters, sa Kapaskuhang ito, napaka-importante ho na talagang maintindihan natin, kasama ho natin lagi ang Diyos. Emmanuel, with God, with us is God. Totoo ho yun, si Jesus. Hindi lang ho siya sinilang noon at naglaho na pagkatapos umakyat sa langit. Hindi ho kasama natin siya hanggang ngayon, in an invisible way. Sabi ko nga sa inyo, dumarating si Jesus sa isang maiwagang paraan. For example, sa pamamagitan ng ating programa. Kasama ho natin si Jesus. Hindi ho natin siya nakikita, pero He is always with us. For example, in the Eucharist, He is everywhere. Where there is a church, where there is the Blessed Sacrament, Jesus is there, Nakikipanayam siya sa atin. By the way, maganda hong intindihin nyo. And the Word became flesh and dwelt among us. Yung dwelt among us, literally speaking, alam niyo po ano yun? He pitched His tent among us. Nagtayo siya ng kanyang tolda sa piling natin. Yung tolda ho, ang nakatira sa tolda, yung mga Bedouins. Kasi palipat-lipat sila. The day will come, then they pack up their tents and move on. Ganun ho nangyari kay Jesus. Ang salita ng Diyos, na for a time, lived with us here on earth. Pagkatapos nun, umakyat sa langit, naglaho sa ating paningin. Pero kapit-kapiling pa ho natin siya. Paano? Sa pamamagitan ho ng Eklesiya. Sa pamamagitan ng mga Kristiyano na nagpapatuloy pa ng kanyang buhay, nagsasaboy pa ng pag-asa at pagmamahal sa ating lipunan ito, sa ating mundong ito. Sana ho yun ang maging kahulugan ng Pasko sa atin. Talagang nakisangkot ho ang Diyos sa atin at talagang walang iwanan ho ito. Si Jesus ang ating pag-asa, yun ang ibig sabihin ng Yehoshua, ang Diyos ay nagliligtas sa atin. Hindi ho tayo dapat masira ng loob. Ano man ang ating kalagayan, nandito si Jesus. He is flesh, He is lowly. Hindi ho siya pang maharlikaw, pang ewan ko ano. Nakasalamuho siya sa mga ordinaryong mga tao. Isinilang nga siya sa hindi kinasisilangan kung tutuusin at nakahalubilo sa atin. Hanggang ngayon ho nangyayari on. Sana ho maratagpo natin si Kristo at sana maging Kristo tayo sa ating mga kapwa. At po ngayong kinagagalak na nandito po ang isang kaibigan natin, si Nitz po, na makakapanayam natin sa ating yugtong ito ng palatuntunan. Nitz, good morning. Good morning, Father. And a blessed Christmas to you. Blessed Christmas, Father. Very good. Ang gusto kong matanong sa iyo, yung Pasko, ano ba ibig sabihin sa iyo ng Pasko? What is Christmas for you? Father, ngayong nagkakaedad na ako, nagkakamalay na ako sa buhay, palagi ko iba na ang ibig sabihin sa akin ng Pasko. Kasi nung bata ako,
lumaki ako sa Bataan, marami kaming preparasyon para sa Pasko. Ang mga lola at lola ko, tinuturuan kaming gumawa ng suman, ng halaya, ganyan. Pero Ginugutom ako. in-involve nila kami talaga sa mga ganong klaseng preparasyon, simbang gabi, gano'n. Pero ngayon, palagay ko, ang Pasko talagang kailangan ng tao kasi pag nakikita mo yung sarili mo at kapaligiran mo na parang minsan walang pag-asa, minsan napakahirap, parang hahanapin mo talaga ang pagliligtas ng Diyos. Hanapin mo talaga si Kristo. And so, para sa iyo, ang Pasko, ibig sabihin, pag-asa, ibig sabihin, kaligtasan. Salvation, no? kaligtasan ng tao. I think napakaganda nung pananaw na yon. Talagang ang Pasko, hindi lang panlabas, no? Hindi lang bibingkat, puto bumbong at, kutsinta at ganyan. No? Malamang, palagay ko, nung bata-bata ka talaga, nung mas bata ka pa talaga, ang dami mo siguro regalo na tatanggapan, no? Nung mga bata kami, Father, alam nyo, ang mga magulang ko, kahit hindi kami mayaman, palagi sigurado, meron kami mga bagong damit, bagong sapatos. Kaya minsan pakukulot pa yung buhok namin, yung gano'n. That's very nice. Pero ngayon, marami ka pa bang inaasahang regalo mula sa ibang tao, ano? Well, Father, hindi ko na inaasahan kasi ngayon, dahil doon sa trabaho ko, kahit pa paano, marami nagbibigay sa amin ng regalo. Okay. Pero, ganun ba yun? Naghihintay ka ba ng regalo o ano? Hindi naman siya naghihintay, Father, pero kasi parang part siya ng Christmas, meron dumarating na regalo. Pero ang sa akin, ang pinakamagandang regalo talaga yung pagdating ni Kristo sa Pasko. That's very nice. That's very nice. Kung pipiliin ka, Nits, ng isang simbolo, ang dami-daming simbolo sa Pasko, no? Anong mas paborito mo? Anong mas talaga nangangahulugan ng Pasko para sa iyo? Ang palagay ko, Father, yung manger, yung Belen. Yung Belen. Yung crib, kamo? Yung crib. Yung crib. Akala ko yung manger kasi may ibig sabihin yung manger. Manger, ibig na pagkain eh. Anyway, yung crib, no? Yung crib, bakit makahulugan sa yung crib? Kasi, Father, doon sa crib, makikita mo talaga yung pagiging tao ni Kristo. Nandun siya bilang sanggol. At nakita mo rin din yung kanyang poverty, yung iniwanan niyang kalwalhatian bilang Diyos. Ngayon makikita mo siya, a helpless baby na nakasama natin dito sa pamumuhay natin bilang mga tao. Diba? That's very nice. That's very nice. By the way, ibig kong batiin ka ng isang maligayang kapistahan ng Word Made Flesh. Yes, Father. It's our feast day. Kasi si Nits ho ay ang aming treasurer sa Word Made Flesh Foundation Incorporated. Ngayon ho, pinagdiriwang natin yung pagiging laman, ng anak ng Diyos. Yung salita ng Diyos na naging laman. Yun ho yung gospel na binasa kanina. Kaya nga ho, parang matuturing na kapistahan ho ito ng Word Made Flesh Foundation Incorporated. At kapistahan ito ng ating programa, Word Made Flesh. You were saying na ang pinakamagandang symbol para sa iyo ng Pasko ay yung crib mismo, yung Belen mismo. Hindi yung mga, ewan ko, lantern, mga Christmas tree, I don't know. Hindi yun, I think that's very beautiful. Kung tutuusin, importante na si Kristo talaga nasa Pasko natin, no? I mean, kasi malungkot kung walang pinagdiriwang. Nagdiriwang tayo na wala namang pinagdiriwang, Para bang may celebration tayo, we forgot to invite the celebrant. Parang ganyan ba? Anyway, Nits, ano kaya masasabi mo bilang isang nananampalataya kay Kristo na sinilang ngayon, ginugunita ng pagsilang niya sa kasaysayan. Ano mababahagi mo sa ating mga tagapanood ngayon? Palagi ko ang pinakamahalagang bagay na makikita na isang tao na nananampalataya kay Kristo ay yung realization na ang tao may pag-asa na ibinigay ni Kristo sa atin. Kasi kapag hindi mo nakita yung na ikaw ay kailangan mo ng pagliligtas ng Diyos, parang ang buhay napakahirap dalhin. Kasi ikaw mismo na-experience mo, nararanasan mo kung papaanong ang kasalanan ay pwede tayong hilain pababa. Hindi lang ikaw, kundi pati kapaligiran mo. Pero si Kristo lang ang pwedeng
mag-alis noon, magligtas sa iyo doon sa sitwasyon na yon. That's very nice. That's very nice. Totoo yung sinabi ni Nitz na yun na, may isang theologian na sabi niya, the world belongs to the one who gives it the greatest hope. Ang magiging mag-aari ng mundo ay yung nagbibigay dito ng pinakamalaking pag-asa. At kung totoo yun, dapat to ang mundo ay para kay Kristo. Kasi sabi ni San Pablo, si Kristo ang ating pag-asa. Christ Jesus, our hope. Sana mapagyaman natin yung binahaging yun ni sa atin na talagang sa Kapaskuhang ito, sinisilang ho sa atin ang ating pag-asa, ang ating tagapagligtas si Jesus. Thank you, Nitz, very much. Thank you, Father. And a blessed Christmas to you. Yeah, same to you, Father. Tingnan niyo po sa ating mga pagbasa sa Kapaskuhang ito, ang dami po natin dapat mapulot. Si Jesus ho talaga ang salvation of our God, na dapat mapakita sa lahat ng sangkalupaan. Yun ho ang sinisikap gawin dito sa ating programang ito sa Word Made Flesh. Tapos po na talagang nagkakatotoo sa atin, sa bawat isa sa atin, hindi lang ho noong unang panahon, ngayon ho nagsasalita ng Diyos sa atin, hindi sa ating mga ninuno. Nagsasalita siya sa pamamagitan ho ng kanya mismong anak, na larawang-larawan niya. Pagka gusto nating makilala ang Diyos, dapat makilala natin si Jesus. Yun ho ang sabi ni Jesus, no one comes to the Father except through me. He who has seen me has seen the Father already. No one has ever seen God. Yun ang sabi ni Jesus dun sa ating binasang Ebanghelyo. Brothers and sisters, kung kaya nga ho, dito natin sinisikap pag-aralan ng banal na salita ng Diyos. Kasi hindi natin makikilala si Jesus kung hindi ho natin alam ang salita ng Diyos. Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. And so, sa Kapaskuhan ito, hinahangad ko ho sa inyo na talagang lumalago yung pagmamahal nyo kay Jesus. Sa magitan ho ng pagkakilala nyo at pagkaalam nyo ng banal na kasulatan ng Diyos. Brothers and sisters, sana ho, si Jesus ay maging pag-asa ninyo, kapayapaan ninyo at kaligtasan ninyo. Napakaganda pong matutunan natin to sa salita ng Diyos ngayon. Tandaan ninyo, naging laman ang salita ng Diyos at yun si Jesus. Sana ho'y talagang pagyamanin natin ang ating relasyon kay Jesus na ito. Naging hindi ho siya iba sa atin. Yun ang ibig sabihin ng laman. He became so lowly like us. Kung kaya wala na hong distansya sa atin. Ang kaibahan lang ho ni Jesus sa atin, hindi ho siya nagkasala. Kung kaya ho, naiintindihan niya tayo, tutulungan niya tayo na panatili ang ating sarili sa biyaya ng Diyos. Siya ho ang biyaya ng Diyos. Kung tutuusin. Brothers and sisters, gawin ho nating panalangin itong ating natutunan ito mula sa pagbasa ng Kapaskuhang ito. Sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat ng marami sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin sa Kapaskuhang ito. Ang dami-dami po namin ibig ko pasalamat sa inyo, lalo na ang inyong mga malaking pagmamahal sa amin na pinapakita ninyo sa magitan ng pagbibigay niyo sa amin ng inyong anak, si Jesus, upang talagang maging Diyos na kapiling namin lagi, Emmanuel. Sana ho'y ang buhay namin maging kalugod-lugod sa inyo dahil ibig namin siyang sundan at talagang tularan. Aba, tinataas po namin ngayon sa inyo sa Kapaskuhang ito ang lahat ng mga nangangailangan, ang lahat ng mga nakipag-ugnayan sa amin dahil meron silang mga intensyon na pinararating sa inyo. Lalo na ho yung mga may sakit, lalo na ho yung mga nahihirapan, yung may mga pinuproblemang napakabibigat, yung mga naguguluhan, yung wala pang liwanag, walang pag-asa. Aba, hiniling po namin pagpalain yung lahat ng mga nagsisitulong sa amin sa pagtataguyod itong programang Word Made Flesh. At yung pong nagnanais pagtumulong sa amin, pagpalain niyo na ho rin ngayon. At sana'y talagang gawin niyo kaming mga pagpapakita rin ni Jesus sa aming mga kapanahunan, sa aming mga kapaligiran. Lahat po para sa inyong kaluwalhatian. Ginagawa namin itong panalangin kasama ng aming nambirin, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Dito po nagtatapos ang ating programang Word Made Flesh. Sana po'y naging pagpapala ito sa inyo. Isa pong mapagpalang Pasko para sa bawat isa sa inyo mula sa Word Made Flesh Foundation Incorporated. Shalom po sa inyong lahat.